Ano yung mga huling araw na sinasabi sa Biblia? Diyan nga napipikon sa akin ng Iglesia ni Cristo. Kasi sa kanilang pasugo, pinuna ko, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Ang panahon ng Kristiyano, mga huling araw. Kung sugo ng Diyos si Manalo sa huling araw, lalabas. Dapat pag huling araw na, wala nang natitirang araw. Di ba ganon, mga kapatid? Ito, yung pangunahing daw aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, page 35, sinulat ni Eranio G. Manalo, Leksyon bilang 8, ang paksa, ang titulo, Kapatid na Felix Manalo, Sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, gagamit kayo ng Biblia, di nyo naiintindihan ng sinasabi. Kaya tayo nililiwanag natin ito, hindi para magpasama ng kahit na sino, kundi para magbukas ng kaisipan na mali itong turong ito na si Felix Manalo, sugo raw ng Diyos sa huling araw. Iba kasi yung mga huling araw kesa sa huling araw. Pag huling araw, wala nang kasunod. Di ba ganon, mga kapatid? Si Manalo raw, huling sugo, tapos sugo sa huling araw. Hindi nila nilagyan nung adverb ba yun o adjective na mga huling araw. Mga huling araw. Nilagay nila, sugo ng Diyos sa huling araw. Paksa, si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, pagka sa huling araw yan sinugo, matatapos na mundo nun, nahuli ng sugo yan. Ito ang pinanggalingan niya, niyang aralin nila na yan. Buhay pa si Manalo noon more or less, nang ituro nila ito, 1956, sa pasugo ng Hulyo 1956 issue. Ang nakalagay dito, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Pahina 7. Babasahin ko Meron akong original niyan Hindi pwedeng yan sabihin gawa-gawa Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, maliwanag na ating natiyak na sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ang pangangaral ng mga aral ng mga dalisay na salita ng Diyos, wala nang iba pang sugong darating. Nakita nyo? Kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Pagka natapos daw si Manalo, 1963 natapos si Manalo patay si Manalo 1963 bakit hindi natapos ang sanlibutan? No? At kung totoo yung salitang si Manalo'y sugo ng Diyos sa huling araw, lalabas, dapat wala nang susunod na araw nung mamatay si Manalo. Kasi pagkatapos ng kanyang isinasagawang pangangaral, sabi, wala nang iba pang sugong darating. Hindi ko naman ito kakalkalin kung aaminin nyo na nagkamali kayo sa aral nyo na yan na si Manalo ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kasi sa Biblia po, may mga panahunan.
sa Biblia, ang huling araw, pagkabuhay na ng mga patay sa 44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ang pagbabangon ng mga patay sa huling araw. Kung doon mo lang isusugo si Manalo sa huling araw, nahuli na kasi pagbabangon na ng mga patay yun resurrection na yun Brad Joseph, this know also that in the last days, plural, in the last days, perilous times shall come. Kabira-bira ng iglesia ni Manalo, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Mali. Kaya sila galit sa akin, Brad Josel Kasi, naka-stick ako sa Biblia. Sabi ni Kristo, sino man hindi makakalapit sa akin, walang makakalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. So yung palang huling araw, pagbabangon na ng patayon. Yun na yung pagkabuhay na mag-uli. Isa pang talata. Pagkatapos ng 6:44, inulit pa ng Panginoong Hesukristo. Yan pa rin sa Juan, Kapitulo 6, at ang versikulo 50, something like that. Doon sabi, later, 54. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ibabangon sa huling araw. Ibig sabihin, yung mamamatay na tao na kumakain ng laman at umiinom ng dugo ni Kristo, kung mamatay man siya, may pag-asa siya kasi ibabangon siya sa huling araw. Baka rato-rato may pag nagbasa ka ng pasugo si Manalo raw ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kailan ba yun? Magbabangon na patay nun patay na rin si Manalo ngayon paano pa siyang masusugo sa huling araw? Nakikita mo ba yung analysis ko, Brad Rodel? Opo, kapatid Nelly, talagang napakamali po niyan Kasi ang liwanag naman po sa Biblia ng kahulugan ng huling araw pagbabangon na po ng mga patay. Maliwanag na hindi po nila naiintindihan ang ibig sabihin ng huling araw. Para sabihin mong huling sugo na, tapos sa huling araw pa, ibig sabihin ng huling sugo, wala nang kasunod. Di lalabas yung mga sumunod sa kanya ngayon, hindi na sugo. Pagkatapos, sugo pala yan ng Diyos sa huling araw, ang huling araw pagbabangon ng patay. Nung lumitaw siya at nangaral, hindi pa siya sugo nun. Granting na totoo yun, nasugo nga siya sa huling araw. Sa huling araw pa pala sugo yan nung ginawa niya nitong nakalipas na panahon na hindi pa naman huling araw, kapatid na Eli. Kaya kahit saan mo po daanin, komo nga yan tsumachamba lang, hindi naman tumama, wala po talagang lalapatan kahit saan mo dalhin, kapatid na Eli Tapos sabi nila, after ng pangangaral niya, wala nang gawaing susunod. Maguhukom na, magugunaw ng sanlibutan. Asan? Asan yung sinasabi niyong magugunaw na sanlibutan? Yan ang sagutin nyo kung may maisasagot kayo. Pero para sabihin mong walang maisagot si kapatid na Eli, kalahating oras nagsasalita, walang maisagot. Baka yun pong definition din naman sa kanila ng walang maisagot, kapatid na Eli. Kasi iba yata definition nila sa mga salita Kapatid na Eli, kaganyan, huling sugo, may kasunod pa. Huling araw, may kasunod pa rin. Alam ko na yan, Brad Rodel, kung ano yung sinasabi mo na yan. Ano po yun? Pagka meron kang sinasagot, wala kang maisagot. Ganon sila pala kung magpakahulugan. Diba, no? Lalabas po ganun basahin mo, kapatid na Daniel, yung Isaias 5:20.
Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Kawawa naman pala ganyang mga tao. Pag may sagot ka, sasabihin wala. No? At pagka meron pa, huli na. Parang iba, no? Ibang way of thinking, Iba sa Biblia, kapatid na Rodel. Tama ba yon? Opo, Bradeli, ibang-iba po sa Biblia. Talagang hindi po tumatama. At miski yung mga terms nila na ganon, o kita mo ikaw, walang maisagot. Sumasagot nga kayo eh. Nagpapakita lang po, Bradeli, talagang gutom na gutom sila sa pagkakataong kayo po ay maipahiya. Kasi talagang sinisikap nilang magbangong puri, pero wala na po talaga, Bradeli. Tapos na po yung issue eh. Hinamon nyo na yung puno. Hindi lumaban eh. Pagka ngayon, hahamunin kayo nitong mga alipores, para naman tayong nun, ba't naman papatulan po natin yan? Ang hinamon nyo na nga puno. Tapos kung sino ngayon yung, kung hindi makalaban yung puno di makasagot di makakol sa hamon eh. Maski yung puno po ngayon eh. Para makapagbangon puri, kapatid Nelly, hindi ubra sa akin yan, hindi lalaban sa akin yan. Yung mga tanga siguro maniniwala sa'yo, pero yung mga nag-iisip, paano kang maniniwalang hindi ka lalabanan ni Bradley? Di ba? Yung puno mo nga ang hinamon eh. Yung magaling ka ba kaysa sa puno mo, sa palagay mo? Yung puno mo nga na nagtuturo na sa inyong lahat eh. Na supposedly dapat ganun, Yun ang hinamon eh. Hindi lumaban. O ano pa? Tapos na usapan. Wala na pong usapan diyan, kapatid na Eli. Parang yung mga sabadista. Matinong isip. Sa matino ang isip. Opo, sa matino isip. Pero Tapos pagka na. hindi matino isip mo, sumasagot ka, hindi ka makasagot eh. Ganun nga po, Bradley. Ewan ko, nung klaseng takbo ng isip yan. Meron pala sa Biblia yan, pagka mapait, matamis. Pagka matamis, mapait. Meron pala nun. Reality yun, Brad Rodel. Opo, ngayon ko lang po na Bradley, na intindihan hawa ng Diyos. Meron pala talagang tao, baligtad ang pagkakilala, kapatid na Eli. Kakataong ito ang bibigay po natin magtatanong ay isang miyembro ng INC. Siya po ay narito upang ibigay ang kanyang katanungan, kapatid ni Eli, kapatid na Daniel. Ito na po siya. Kapatid, ako po si Beryl Aquino. Totoo ba si Kristo po ay tao? Yun lang po may tatanong ko po. Mga kapatid na Virgilio, totoo ba na si Kristo'y tao? Malaking kasinungalingan niya ang kapatid. Meron ba naman tao na nandun na bago pa magkamundo? Ang tao kinuha sa alabok ng lupa, dun ginawa ang tao. 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Saan ginawa ang tao? Sa alabok. Wala pang mundo, may Kristo na eh. 17:5-24, ulitin mo kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Tinan mo, inibig mo ako bago natatag ang sanlibutan. Bakit? Ipinanganak siya ng Ama eh. Bago pa niyari ng Diyos ang universo, ipinanganak ng Diyos ang anak. Basahin natin ang 1:4 ng Ebreo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Nagmana siya ng lalong mabuting pangalan kaysa mga anghel, sapagkat sinabi niya, kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Wala siyang anghel na pinagsabihan na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan lang yon si Kristo. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon.
Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kailan nangyari yan? Bago pa natatagan sanlibutan. Paano naging tao yan? Si Kristo raw, taong pinag-uusig ng mga Hudyo, pinatay, pinako sa krus. Ang hindi nila naintindihan, nagkatawan tao. Ang pinatay, ang namatay yung katawan tao, hindi yung Kristo, hindi yung Berbo, hindi yung anak ng Diyos na Espiritu na ipinanganak bago magawaan sa libutan. Katunayan yan sa 15 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ngayon, nung pumasok siya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya rito nag-umpisa. Hindi si Kristo rito nag-umpisa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, pagpasok niya sa sanlibutan, may pinanggalingan siya bago siya pumasok sa sanlibutan. Pero pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Alin ba yung katawang inihanda ng Ama sa kanya? Yung ipinagbuntis ni Maria. Ano ang tawag doon? 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Ang berbo nagkatawang tao. Yung katawan niyang tao, hindi siya. Nagkatawang tao siya. Ano yung sabihin ng nagkatawang tao? Hindi siya tao. Paano naman magiging tao pala siya? Nagkatawang tao. Bakit? Dati siyang espiritu na anak ng Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Ang anak niya espiritu rin. Ang Diyos ay Diyos, ang anak niya Diyos din. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng tao, tao. Ang anak ng Diyos, Diyos din. Dapat nating maintindihan yon. Ipinanganak siya ng Diyos, wala pa ang sanlibutan, ipinanganak na siya. Pero nung dumating ang panahon, pumasok siya sa sanlibutan. Nung isinugo siya ng Ama, inihanda sa kanya ang isang katawan. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, sabi ng anak. Anong katunayang hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan, pumasok lang siya rito. Basahin natin ang 38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang tao na nag-umpisa sa langit, masabihin mong tao si Kristo. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Sabi na nga, nagkatawan tao eh. Di hindi tao, saan galing? Bumaba ako mula sa langit. Tamo? Galing siya sa langit. Paano mo sasabihin, tao yan galing sa langit? Meron bang taong galing sa langit? Ang tao galing sa alabok. Teka siya. Sabi niya, tao siya. Nagkatawan tao nga eh. Ngayon, sasabihin nila, si Kristo'y tao. Bakit? Kasi isa lang ang Diyos. Isa lang daw ang Diyos. Paano mong nabilang ang Diyos? Paano mo nabilang? Tinan mo, ang bilang ng Biblia, iba sa bilang mo eh. Sa 10:30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Ang iisang Diyos, meron kasamang Ama at anak. Hindi pinupwera mo yung anak eh. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama, iisa. Bakit? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Saan nag-umpisa yung anak? Nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama yung anak. Mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama. Yung pastor sa Pampanga nakadiskusyon ko, ibig mo ba ikang sabihin, ang Diyos ay nanganganak? Sabi ko, tutol ka. Meron ba ikang lalaking nanganganak? Para makapanganak, babae kailangan. Bakit yung araw nagbunga sa likod mo? Bungang araw. Tingnan mo, nagbunga yung araw, napakalayo. Yung Diyos pa na makapangyarihan sa lahat, hindi makapanganak. Tingnan ninyo maling paniniwala na pagka nanganganak ay kailangan babae. May lalaking nanganganak. Basahin natin si Luz ang pruweba. Ayan, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards maternal care among fishes. Yun lang palang seahorse.
Yung seahorse pala, yung kabayong dagat na tinatawag, ang nabubuntis, yung lalaki, siya nanganganak. Ang Diyos ay nanganganak. Makapangyarihan sa lahat yun, pwede mong hindi manganak yun. Basahin natin ang awit, 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Kita mo, siyang lumikha ng pakinig, di ba pwedeng makarinig siya? Eh, tinan mo yung tao, nung maintindihan niya yung principle ng pag-hearing, nakagawa siya ng hearing aid eh. Nakagawa siya ng isang instrumentong nakakarinig. Yung tao, alin yon? Yung tape recorder, naririnig nung tape recorder, itinetape niya yung sinasabi mo. Kung ang tao na nakakarinig, nakakagawa ng ibang bagay na nakakarinig. Kung ang tao na nakakakita, nakakagawa ng bagay na nakakakita. Nakakagawa ba? Nakakakita. Camera eh. Nagawa ng tao, naintindihan niya kasi yung sense of sight eh. Alam niya yung principle of sight. Nakagawa ang tao ng camera, nakakakita. Kung ang tao nagagawa yung nakakakita siya, makagawa siya ng nakakakita, di ba magagawa ng Diyos yun? Siya nga ang gumawa ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyang gumawa ng paa, hindi ba siya makakalakad? Siyang gumawa ng bahay bata, hindi ba siya makakapanganak? Di ba? Nakapanganak ba ang Diyos? Basahin natin uli ang Hebreo 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sino nanganak kay Kristo? Ang Ama. Saan galing? Sa sinapupunan ng Ama. Kung yung pinanggalingan ni Diyos, yung nanggaling, ano yun? Tao? Si Eva, saan galing? Sa tadyang ni Adan. Di ba tao si Adan? Ano si Eva? Anghel? Hindi. Tao rin yun eh. Galing sa essence ni Adan si Eva eh. Kinuha ang isang tadyang, ginawang babae. Kaya kung paanong tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling. Si Kristo, sa umpisa, nasa sinapupunan ng Ama. Nasa bahagi ng katawan ng Ama. Ipinangalak ngayon ng Ama. Tao ba yun? Hindi. Alin ang tao? Yung ipinangalak ni Maria. Yun ang tao. Yung katawang inihanda nung nasa sanlibutan siya. Pero yung ipinanganak ng Diyos bago pa nilikha ang langit at lupa, hindi tao yon. Espiritu yon, anak ng Diyos yon. Yon ang tinatawag na berbo. Ang kahulugan ng berbo, pangalan yon. Hindi kasi tao eh. Hindi rin kasi nilalang si Kristo eh. Ipinanganak siya ng Ama eh. Yung berbo, pangalan yon na tumutukoy sa anak ng Diyos. Basahin natin ang 19:13 ng Apokalipsis. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Yang may pangalan na Berbo ng Diyos. Pangalan ano? Ang kanyang pangalan tinatawag ang Berbo ng Diyos. Sino yang may pangalan na yan na Berbo ng Diyos? 1:1. Nang pasimula, siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Maliwanag, Diyos pala yung Berbo eh. Kasi yung Berbo, pangalan yon ng isang kalagayan na sa pasimula pa kasama na ng Diyos. Nang pasimula siya ang Berbo ay sumasa Diyos, ang Berbo ay Diyos. Yung Berbo, pangalan yon ng isang kalagayan na tinatawag na anak ng Diyos. Hindi tao yon. Espiritu yon na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Kaya yung salita, totoo ba si Kristo'y tao? Hindi po totoo yon. Ang Kristo po'y anak ng Diyos, nagkatawan tao, was manifest in the flesh. Basahin natin sa English, napakaliwanag. 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Without controversy, those that entertain controversy do not believe in what the Apostle Paul said. To set aside all controversy, we just have to accept the truth and the fact in the Bible. Without controversy.
Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. He is not flesh, hindi siya tao. He is God, but was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Amen. Yan ang Kristo ng Biblia. Yung tunay na Kristo, anak ng Diyos, Diyos yun. Hindi tao yun. Nagkatawan tao. Yan. Kaya nagutom, tinuli, nauhaw. Alin ang nauhaw? Yung katawan tao. Pero sa loob ng katawan, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Basahin natin ang 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. In the manifestation in the flesh, sa kahayagan sa laman o sa katawang tao, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Para sabihin mong tao yan, madilim ang utak mo. Yan. Yan ang sagot ko dun sa kapatid na Virgilio. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Maraming salamat. Marami akong gustong sabihin, kaya lang wala akong panahon eh. Salamat po sa iyo. Pagpalaing ka naman ng Panginoon.